VP Sara, pina-high blood si Trillanes sa mga grupong inarkila. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Matapos ang pagpupulong ng kilalang mga anti-Duterte at Dilawan na turned into kakamping na ang nagpulong-pulong na ang mga walang hiya. Yan ba yung napanood ko doon sa video sa Facebook na i-impeach, parang ialis na yan. Nagpulong-pulong yung may mga toyo sa ulo. pa nga ni Trillanes, brainstorming about the things to come. Ay heto na pala ang kanilang niluto. Naghain ng serye ng reklamong planter at graft si dating Senator Antonio Trillanes IV laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds na naman. Ayon kay Trillanes, umabot aniya sa 650 million ang confidential funds ng Office of the Vice President at 2.7 billion naman mula sa Davao City na pinagdududahang ginamit ng labag sa batas. Batay ang mga reklamo ni Trillanes sa sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga na inilarawan bilang umano'y bagman na nagsiwalat ng detalye hinggil sa paglabas at daloy ng pondo. Gini Trillanes, may sapat na batayan ng mga dokumento at testimonya upang papanagutin ang mga sangkot at hinimok niya ang ombudsman na magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang pananagutan sa sinasabing anomalya. Ito pala yung brainstorming to come. Buti pa si Trillanes, no? Talagang ang sipag-sipag niya pagtungkol kay BP Sara o sa mga Duterte yung usapan. Yung tungkol dyan sa sinasabi niya. Pero doon sa flood control project, hindi mo nadidinig yung boses nitong tao na to. Ito talaga si sundalong kanin talaga, no? Napapaghalataan ka, kaya hindi kami naniniwala sa'yo. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, personal na galit mo sa mga Duterte yung ginagawa mo. 'Di ba? Kasi talagang sa kanila ka lang naka-target lock. Ang daming problema ng Pilipinas pero hindi mo pinapakialaman. Wala kang pakialam, kundi puro Duterte lang ang pinapakialaman mo. Kaya para sa akin, hindi para sa bayan o sa bansa yung pinaglalaban mo. Gusto mo lang talagang makagante sa mga ginawa sa iyo ng mga Duterte. Sino naman ang hinakot mong itong grupo na ito? Abay baka pumalpak na naman ang inyong plano at script, ha? Samantala, mo, no, sipag niya maghakot ng grupo. Tapos may napanood pa ako sa kanya, bakit hindi raw pagsamahin ng mga loyalista, mga dilawan, kakamping. Talagang pinagsasama-sama niya eh. Parang inaamin ni Trillanes talaga na hindi nila kaya ang power ni Sara Duterte. Diba? Inaamin ni Trillanes na napakalakas ng mga Duterte. Kasi kailangan magsanib-sanib pa kayo eh. Diba? Dahil unang-una, hindi ka pinaniniwalaan ng mga tao. Diba? Alam mo sa sarili mo na walang nangyayari sa lahat ng ginagawa mo. Lahat ng effort na ginagawa mo para pabagsakin ng mga Duterte, walang nangyayari. Kaya ang ginagawa mo, kung sino-sino mga grupo ang pinagkukuha mo at kung sino-sino pa yung gusto mong makatandem, kung sino-sino pa yung mga inaaya mo. Diba? Para pabagsakin lang yung mga Duterte. Habang busy at nagkandara pa ang mga anti-Duterte, realista, kakamping, nasiraan at pabagsakin si Vice President Sara, heto si VP. Nakangiti lang at stress-free. Tinatawanan lang kayo ni VP Sara. Ganda pa ng nakatalokbong kay VP Sara. Ayaw ng mga oligarko sa mga Duterte. Bakit? Kasi natroma sila nung pinagbayad ni Duterte si Lucio Tan ng 6 billion na utang sa gobyerno at 25 billion naman ang binayaran ng Mighty Corp at madami pang iba. In short, ayaw nila sa mga Duterte kasi ayaw nilang magbayad ng buwis. Yung ABS-CBN hanggang ngayon hindi pa rin nakakapagbayad ng utang sa gobyerno kaya hindi pa rin sila makabalik eh. Tapos hindi din sila nagbayad ng utang sa DV5.
Kaya tingnan nyo ang movement nila. Hanggang ngayon kaliwat kanan pa rin ang propaganda at paninira nila sa mga Duterte para hindi na ito makabalik sa pagkapresidente. Tandaan nyo, sa bawat pagmumura ni Duterte sa mga oligarch, bilyon-bilyon ang naibalik na pera ng taong bayan na napapakinabangan nating lahat, lalo na ng mga mahihirap. Sa totoo lang talaga, ang ayaw lang talaga kay Duterte, yung mga oligarko. 'Di ba? Sila yung nagkakaisa. Pero kita nyo naman, kaya laging mataas si VP Sara. Kasi kita nyo naman yung masa, minamahal yung mga Duterte. Makamasa sila. Hindi sila maka-oligarko. Eto mga gustong magpabagsak sa mga Duterte, mga oligarko to. 'Di ba? Yung mga sinagasaan ni Duterte. Kaya alam na, expected na natin na kapag once na si PRRD ay matapos na ang termino, siguradong babalikan siya ng mga sinagasaan niya. At eto nga, nangyayari na. Kaya ayaw na ayaw nilang makabalik si Sara Duterte. Dahil nga ngayon, sa totoo lang, ang mga mahihirap, ang mga nasa ibaba, kawawa eh. Ang mga oligarko ang nakikinabang ngayon sa gobyerno. Diba? Sila ngayon ang tuwan-tuwa. Paskong Pasko sila ngayon. Salisi ang mga tropang kating-kati habang abala sa matinding korupsyon ng flood control ang sambayanan at nag-aapoy ang laban ng mga panig ng Marcos sa Duterte. Nakatingin na sa 2028 ang mga pinklawan. Sa isang post ni Sunny Trillanes, kita ang mga tropa ng oposisyon na sila Risa Ontiveros, Leila de Lima, Shell Jokno at iba pa sa isang pagtitipon. Proud na proud pa. Mukhang may niluluto ng plano. Maaalala na ngayon lang nakabalik sa kapangyarihan ng ilan dyan matapos ang matindi nilang pagkatalo bilang Otso Derecho. Ngayon, nakakita na naman ang pagkakataon ng mga ito sa laban ng Marcos at Duterte. Sa puksaan ng dalawang panig, ang plano nila ay sila ang pangatlong pwersa na matira. Sa totoo lang kasi, sa nangyaring banggaan ng mga Marcos at Duterte, pabor sa kanila yan. Pumabor sa kanila yan. Kasi sa totoo lang, di ba lagi ko sinasabi, once si VP Sara ay ma-impeach, hindi na siya makakatakbo. Ang iniisip nila, wala nang ibang malakas na tatakbo sa mga Duterte. Pero sa totoo lang, marami pa. Hindi lang si VP Sara. Nakapokus sila kay VP Sara eh. Ang iniisip nila, kapag once na matanggal si VP Sara, hindi na makatakbo, ang kakalabanin na lang nila, kung sino yung manok na itutulak ni Marcos. Kung sino yung iaano niya. O magpalagay natin si Remulla. Di ba? Si John Vic. Sa tingin nyo ba si John Vic malakas? Mananalo ba siya kay Lenny kung tutuusin? Siyempre hindi. Aminado ako dyan. Malabong manalo si John Vic Remulla kung tatakbong presidente sa 2028 at tatakbo si Lenny, malabo siyang manalo kay Lenny. Alam ng mga dilawan yan, mga pinklawan yan. Malaki ang pag-asa ni Lenny na manalo. Sino? Alam natin siya iboboto eh. 'Di ba? Mas malawak pa rin ang suporta ng mga kakamping. Alam nyo kung bakit? Kasi tinalo na nga ni Lenny si Marcos si BBM eh. 'Di ba? Isang beses niya nang tinalo yan. Hindi pwedeng hindi mangyari uli sa susunod yan. Kasi kung magre-rely sila, hindi, 30 million ang panalo ni BBM nung presidente. Maaaring mag 30 million kung sino yung manok na ikakasa ni BBM sa 2028. Malabo na. Kasi kaya naging 30 million yon dahil sa mga supporter ng mga Duterte na dagdag doon. So kung mawawala yung mga supporter ng Duterte doon, sa 30 million na yon, babalik uli yun sa dating bilang. So kapag bumalik sa dating bilang, yun na yung tunay nun. So, iniisip ng mga kakamping kayo, madali na nating matatalo to. Diba? Strategy. Ang susunod na kabanata, asahan na sasakyan ng mga ito ang pagtugis sa mga senador na idinidiin sa flood control scandal. Bukod kina Jingoy Estrada at Joel Villanueva na pilit ipinadadampot, nakatuon din ang pansin ng mga ito sa mga malakas na makakalaban nila tulad nila Chiza Escudero at Mark Villar. Siyempre, pag wala na ang mga iyon, mas bubuka ng parang bulaklak ang daan patungo sa Senado kung saan nariyan na
ang mga kaibigan nilang sina Pangilinan at Aquino. Kalaunan, hayahay na naman Kaya sila. parang iniisa-isa nila yan eh, pati yung Senado. Tinatanggal nila yung puwersa ng mga Duterte sa Senado. Ginaganyan nila yan, sinasama sa mga ganyang klaseng anomalya. Kita nyo, na ang daming nasasangkot sa flood control project, pero mas inuuna nila yung sa Senado. Yung nasa Senado, na alam natin na mahina ang ebidensya, yun ang inuuna nila. O doon ba sa mga binanggit ni Diskaya, meron na bang nanagot? Wala pa, di ba? O, hindi na nga pinag-uusapan eh. Parang noong panahon nila Drilon, Marojas at iba pang kaalyado nila. Kawawang Pilipinas. Ganyan na lang ba talaga ang ikot ng politika natin? At sa sobrang pagkadesperado ni Antonio Trillanes na mapabagsak si Vice President Sara, kumuha na naman siya ng ibang grupo na naman na magagamit sa paninira kay VP Sara. Panoorin natin ang buong video. Kuha ng grupo eh, no? Ito na naman si Trililing. Ayaw niya talagang tumigil. Just in, former Senator Antonio Trillanes and members of civil society group, the Silent Majority, filed plunder and graft complaints against Vice President Sara Duterte at the Office of the Ombudsman today, January 21. The complaint is linked to alleged anomalies during Duterte's tenure as DepEd Secretary and as Davao City Mayor, including the alleged misuse of confidential funds and overpriced laptops. Takil mo, no? May confidential fund pa rin. Grabe, no? Talaga ito si Trililing, habang may buhay, may pag-asa. Titigil lang yan si Sundalong Kanin kapag 2027 na, yung tipong patapos na yung 2027 pag wala pa rin nangyayari. Malamang ko, isa din to sa magtago eh. Grabe, ilan na ba ang nakasuhan mo? Ha? At yung mga kinaso mo sa kanila, anong nangyari doon? Di ba? Parang wala lang naman. Naalala niyo mga lods, di ba? In-interview siya na meron daw magsasampa ng plunder kay VP Inday. Siya pala yun. Ikaw pala yun. Alam niyo, sa totoo lang, no? Sayang lahat ng effort na ginagawa ni Trillanes kasi ano nga eh, hindi lahat pumapabor sa kanya. Nasisira unti-unti yung political career niya at may nabasa nga ako sa Facebook na hindi raw siya tatakbo, nalulungkot to siya, parang hindi siya tatakbo sa 2028. Eh talagang huwag ka nang tumakbo kasi talagang walang pag-asa, wala namang boboto talaga sa'yo. Kita mo nga, pagiging mayor na lang, natalo ka pa. Diba? Kasi kahit sabihin natin na si Malapitan eh, kilalang kilala sa Caloocan. Kung ikaw talaga maganda yung ginagawa mo, syempre senador ka, kilala ka. Diba? Mas lamang ka pa rin kay Malapitan kahit papaano. Pero tignan mo nangyari, talo ka pa rin. Mayor na yun ha. So kung sa pagiging senador siguro, kung nanaisin mong bumalik, wag na. Malay mo, may naghihintay sa yung naghihintay na pwesto sa iyo. Oh, barangay tanod, pwede. Kung gusto mo pa rin magsilbi sa kung gusto mo pa rin magsilbi sa bayan. Magsilbi ka sa mga barangay. Oh. At least nagsisilbi ka pa rin. Diba? Kasi hindi ka na nanalo ng mayor eh. So napaka-imposible mo nang manalo ng senador. Hindi ka naman mananalo pag ikaw tumakbo ka ng national ng vice president. Wala na talaga kasing naniniwala sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, sana tumahimik ka na lang. Kasi kahit anong push ng mga ebidensyang inilalabas mo, karir mo yung nasisira. Political career mo yung bumabagsak. Hindi mo naman napapabagsak ang mga Duterte, ikaw ang bumabagsak sa mga pinaggagawa mo eh. Lalong gumagawa ka ng mga taong nagagalit sa'yo. Ikaw ang gumagawa ng galit sa mga tao para magalit sa'yo. Tapos sisisihin mo yung mga tao na ayaw maniwala sa'yo. Kasi nga to si Trililing, grabe, hindi na talaga siya matapos-tapos no? Dito mo makikita mga lods, sobrang desperado talaga. Diba? Sobrang desperado talaga. Ayon, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre nato ngayon din natin ang video na yun at ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Chinitong Tisoy. Syempre si Mr. El Talker yan. Kayo mga katunay, ang masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.